Diba, baby? Kumusta? Pakita ka na, baby. Ha? Magpakita ka na. Pangalan mo, baby? Wait lang po. Nandito kasi ako sa trabaho. Aw. Ano pong pangalan ninyo? Pero, Pangalan mo? Babe po. Babe. Babe. Hi, babe. Yes po. Hello. Kamusta ka na, babe? Good evening. Opo. Saan si babe ngayon? Nandito pa ako sa sa Saudi. Ay, nasa Saudi si babe. Yes. Ilang taon ka na, babe? 34 po. Ilang taon ka na dyan sa Saudi, babe? 2 years po mahigit. Oo. Hindi ka pa umuwi ng Pilipinas para mag-change oil? Malapit na po. Okay. Ilang years po yung kontrata mo? Nagpa-extend ka? Nag-extend ako ng bali naghihintay na lang ng 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 flight. Pauwi ng Pilipinas? Yes po. Nung umalis ka po dito sa Pilipinas, meron ka pa hong asawa? Bali, hiwalay na kami ng asawa ko, matagal na. Bago ka Yung pumunta? papa ng anak ko. Bago ka pumunta Pero dyan? nagkaroon naman ako ng boyfriend. Kakahiwalay lang namin siguro mga September siguro yun. Basta mag-iisang taon na siguro. Hiwalay ka sa tatay. Kasi Hiwalay ka sa tatay ng anak bali mo. pinaalis ko yun sa bahay. Teka lang, bumuli. Kasi nag-lock. Nahuli ko na nangangapit bahay. Teka lang. Hiwalay ka sa tatay ng anak mo. Tapos nagka-boyfriend Opo. ka. Tapos pumunta ka ng abroad. Tapos nalaman mo Opo. na Matagal na po ako matagal na po kaming hiwalay ng nagpunta ako sa abroad. Ngayon, dyan ka sa abroad, tapos yung ka-live-in partner mo, wala po kayong anak nun? Wala po. Hindi kami nagkaanak. Lang po, 5 years mahigit kami. Tagal din. Wala ka ng busis. Pakiangat ng cellphone, madam, wag mo igalaw. Para marinig ka namin. Kasi may lumalabas siyang yung Gemini, tapos nawawala siya. Ay, sa cellphone mo siguro Yung Gemini, hindi ko matanggal-tanggal, hindi ma-off. Okay. Dahil mag-iisang taon na rin po kayong hiwalay sa boyfriend, sa ka-live-in partner mo. Naghahanap ka po ngayon ng ng mauwian. Naghahanap ako ng magiging forever ko, yung totoo na talaga. Yung totoong forever na. Paano mo masasabing forever? Kasi dati siguro sa 5 years mong 5 years kayo ng ka-live-in mo na yun, siguro naisip mo kayo na talaga, no? Pero mantong pa rin sa hiwalayan. Opo, hindi na ako na magkahiwalay kami. Kasi kahit anong away namin noon, nagkakabalikan kami. Pero yung time na nalaman ko na taga doon lang, magkalapit lang sa bahay. Pinauwi ko siya sa amin. Lapit lang sa bahay namin, magkatabi lang talaga. Yung pinapagawa namin na bahay, sa likod lang sila. Ng babae? Yung nahuli ko na ganun, parang halos magbigti na ako. Kasi sinong nakahuli? Ako. Kasi nasa abroad ka? Sinong nagsumbong sa iyo? Opo. Kasi yung anak ko kasama niya sa bahay, tapos sabi sa akin, "Mama, wala dito si Daddy." Sabi ko, "Saan?" Kasi nag-usap kami noon kanina, mga 9 o'clock, sabi niya matutulog na daw siya kasi maaga bukas, magbibiyahe siya. Sabi ko naman, tulog na yun kanina. Sabi niya, "Wala dito." Sabi niya, "Araw-araw naman, Mama, wala dito si Daddy. Paggabi na, wala na." Akala ko niya nagdadrive siya doon kay Ate Pero sabi ko, "Hindi. Bakit mag-drive yun? Kasi gabi na." Sabi ko, "Gabi na kako, hindi na yun hindi yun magdadrive. Araw lang pag magdadrive siya." Hindi naman alam ng anak ko na nag-aalis pala doon. Doon pala sa babae pumupunta. Doon natutulog. Yung anak mo, yun po yung anak mo dun sa una mong asawa? Opo, kasama niya. Ilan yung anak mo dun sa una? 3 po. So walang question dun, mabait naman, responsable naman siya sa mga daughters, mga mga anak mo, no? Opo. Pero mabait naman yun. Nga lang, may iba pala siyang minamaniho. May ibang minamaniho siya. Ewan ko.
Kung ano pa pagkukulang ko sa kanya, bakit naghanap pa? Siyempre malayo ka. Nabihag siguro doon sa babae kasi yung babae wala din asawa. Oo. Ayun, siyempre. Yung asawa niya nasa kulungan. Kaya yun, 8 years, matagal na, parang 8 years na siguro na hiwalay sila. Ng asawa niya. Ng hiwalay. Pero sabi nila, hindi naman daw hiwalay kasi nakakulong lang daw. Ewan ko lang. Now, Pero wala naman yun sa akin kasi kinakapatid ko yun eh. Sabi ko, okay na yun. pinapauwi, Kaysa naman, pinalayas mo na yung ano mo, kalibin partner mo. pinaalis ko na siya doon, tapos doon siya lumipat sa bahay nila. Magkasama na sila, sabi, buntis na daw. Pero ang tagal ko, ang tagal ko rin nakabubuon kasi, syempre, ang tagal-tagal na yung pinagsamahan namin kahit LDR lang, ano lang kami, hiwalay bate. Pero hindi ko akalain na ganyan Ngayon, mangyayari. doon lang ho yung bahay ng babae sa likod ng bahay ninyo, malapit lang. Oo, kasi nung nahuli ko po yun, pinapuntahan ko yun sa mama ko. Nagpumapuntahan mo kako yung boyfriend ko kung talagang nandoon talaga sa babae. Kasi nung pinaalis ko siya, doon talaga yung ano niya, yung Diretso. gamit niya doon niya talaga dinala sa likod namin. Kaya nagtaka na ako doon. Pero hindi siya nag-aamin sa akin. Nag-aamin siya kay mama. Tapos nung pinaalis ko na siya, nawala na siya doon, umamin din siya sa akin na may nakilala na daw siya. Pero yung babae, hindi niya sinasabi. Yung time na pinilit ko si mama, sabi ko, anong talaga mama yung totoo? Kasi iniisip ni mama may sakit ako. Ayaw niya na mag-ano sa akin kasi high blood ako. Sabi ko, tumapaas na yung BP ko sa kakaisip dito sa lalaki na to. Pero yun talaga sabi ni mama, totoo talaga na yun talaga yung karelasyon niya kasi umamin na talaga sa kanya. Tapos, nung papunta na siya doon lumayo sila doon sa amin, may sinend siya sa akin na video. Yun na yung last namin na chat-chat na nag-aano na kami, nagbabangayan na kami, ganito. Sabi niya umalis na daw siya doon. Pero hindi ko alam na magkasama pala sila ng babae na umalis. Pero okay na yun sa akin, sabi ko okay na yun. Pero ang sakit pa rin. Sabi ko ang sakit pa rin kahit ako yung nagpalais sa kanya, talagang ramdam ko yung sakit na parang halos magbigti ako. Ang sabi niyo po kinakapatid mo yung yung babae. Yung babae tsaka lalaki kasi ng anak yun ng papa ko sa kasal, kaya kinakapatid ko sila. Yung babae. So ngayon, pag umuwi ka, malapit lang ho pa rin yung bahay ng ex mo. Andun lang. Malapit lang. Kaya nga sabi ko sa kanya, ayaw kitang makita dyan. Pag nagpunta ka ako dyan, ayaw ko na makita kita dyan. Kasi pinag-blatter ko po yun eh. Pinablatter ko kasi ang daming nabit-bit. Na mga gamit mo, pati gamit mo, bit-bit niya. Oo, tapos yung binigay na lang sa akin, yung mga resibo ng pinagprindahan niya doon sa palengke namin. Yung pintas, yung sinangla yung niya. Cellphone. Dinala niya. Sabi ko nga sa kanya, iiwan mo kako yung mga gamit mo kasi hindi yan sa'yo, sa akin yan. Galing pa ho dyan sa Saudi yung mga alahas mo. Yung iba galing sa Oman nung nasa Oman pa ako. Tapos yung yung cellphone galing din yun sa Saudi. Ano po ba? Kasi dati po kasi nag-Saudi ako, Saudi Medina. Saka pag-uwi ko ng Saudi Medina, nag-Oman po ako. Tapos nandito naman ako ngayon sa Riyadh. Nung malapit na akong pauwi, saka naman siya nagkalokohan. So kailan pa ho kayong flight mo? Baka ngayong July, baka makauwi na ako. Good luck sa pagkikita ninyo, ha? Wala pang Malay ayaw mo. ayaw ko na siya makita. Maghahanap na lang ako ng ibang tatagpuin. Ano pong province niyo dito sa Pilipinas? Ha? Ano pong province Ano po? niyo? Probinsya namin, Bicol. Bicol. Sa Bicol po. Okay. Iriga. Sige, mamaya kung may magpapaline up na taga Bicol, ma'am ha, ilang taon pang gusto mo? Bata ka pa? Kahit kasing edad ko lang. Trantay? Ha? Ilang 34 po ako. 34. Yung anak mong panganay, ilang taon? Magi-18 na po siya. Bata ka pa nagtusik-tusik? Oo, magi-18 ako. Sa totoo po, yung anak ko apat lahat. Oo. Yung anak ko sa asawa ko, 3 lang. Yung isa? Tapos may anak akong isa. Doon?
yung naging boyfriend ko nung bago kami naghiwalay ng papa ng anak ko. Nagkaanak ako ng isa doon sa kanya. Tapos yun na yung naging boyfriend ko sa LDR lang kami, yung last, yung 5 years kami mahigit. Bago ka makipaghiwalay sa tatay ng 3 mong anak, nagkaroon ka ng boyfriend. Oo, parehas kami, same kami ng papa ng anak niya. Siya, mayroon na din siya. Pang 3 na siguro yun na babae niya. Pang 3 babae na yung kinakasama na yung ngayon, may kinakasama siya sa may anak na. Parang 4 na siguro anak ko, 3. Hindi. Kasi umalis ako dati nung nasa Oman ako, 3 na daw eh. Ang ibig niyo pong Minsan sabihin, ko lang yun. ang ibig niyo pong sabihin, hindi pa ako kayo hiwalay ng asawa mo, nagka-boyfriend ka na. Hindi, hiwalay na kami. Matagal na po kasi kaming hiwalay kasi 14 na yung ano ko, yung bunso ko ngayon. Paghiwalay namin ng anak ng una kong asawa, nagka-boyfriend ako pero hindi kami nagsama. Parang isang beses lang kami nagkatagpo. Isang beses lang. Nakabuka agad ng isa. Oh, tapos hindi mo na nakita 'yon. Hindi kami kasi nung nag-abroad na ako, nagloko din siya. Yun na yung pinakauna kong pag-abroad. Okay. So, dahil hindi nag-work out, Meron na, nagkaroon hindi pa. siya, Ito po yung kalibin mo, iba rin po to, hindi wala kayong anak dito, no? wala po. Hindi kami nag-live-in, hindi po kami nagsama nun. Yung 5 years. LDR lang kami lagi. Pero nagkita na kami nun nung namatay yung papa ko, umuwi siya sa lugar namin. Nung December, bago pumunta dito. Sabi mo, nandun yung mga anak mo, kasama niya. Oo, nandoon sa amin. Ganito po kasi sir, yung isang anak ko nandoon sa papa niya ngayon. Yung papa niya kasi nung nagkahiwalay kami noon, nakulong siya, nakulong din siya. Tapos nakahanap na rin, paglabas niya nakahanap siya ng ibang na. Pero matagal na kaming hiwalay nung pa lang. Nag-uuntis pa lang ako noon, nakipaghiwalay na ako. Kasi ayaw ng mga magulang ko, yung naging boyfriend ko na yun. Tapos yung ikatlong naging boyfriend ko, yun yung 5 years, taga Zamboanga. Taga Pagadian. Okay, sige. Pero wala kaming anak noon yung ikatlong boyfriend ko. Aha. Wala kaming anak. Yun na yung sinasabi ko na kasama niya yung anak ko doon. Nung pinauwi siya sa amin, doon siya sa bahay namin umuwi. Kasama niya yung anak ko doon. Pero yung mga babae, hindi po niya kasama sa pagtulong sa isang bahay. Paggabi po, nandun sila sa tita niya. Yung lalaki lang kasama niya sa bahay namin. Okay. Sige. So mamaya po ma'am, ikwento mo pa yung iba ma'am ha, para maunawaan po ng mga viewers natin. Kapag meron ka na makakausap. Yun lang naman sir, yun lang po. Oo. Sige. Tatawag ho ako mamaya kapag meron na po kayong makakausap ha. Sige po. Okay. Thank you. Thank you po sir. 34 anyos. Buti na lang sana kung di ko inalam. Parang naguluhan ako lalo. Tanong kasi ako ng tanong eh. Naguluhan tuloy ako. Naguluhan din ba kayo?